dapat ang mga mindset ng mga tao ganito ang mga kanilang iniisip, hindi makisarili. Itong tinutukoy ko, itong si Father Siano Ubod ng Cebu City. Itong interview niya ngayon ay Tagalog na. Unlike nung nakaraan na mayroon siyang misa na naganap yun doon sa kanyang pagmimisa nga is Bisaya, pero meron siyang mga subtitle doon na nilagay. Ito kasi in-interview to siya sa INC na YouTube channel ng INC. Napakaganda ng sinabi ni Father Siano nito. Kaya sabi ko, dapat lahat ganito ang mindset ng mga tao o kaya sa mga pare lang. Kasi mayroon siyang nakikita talaga sa INC na iba ang kanilang pananaw sa ating paligid ngayon. Kung ano ang leader nila, parang lahat ba ng sakop ng INC, pag kung anong sabihin ng leader nila is susunod ang mga tao. So ganun siya kahanga sa INC na parang pinangarap niya na magkaroon din ang mga Katoliko na ganun, na may leader ang Katoliko na kagaya ng INC, pero siguro hindi niya pa nakikita. Kasi ang Katoliko kasi ngayon, iba-iba eh. Di ko naman sinisiraan dong iba dyan na sumama sa mga politika. Nakikita naman natin kung ano nga ang ibang mga pare dyan, mga madre, kung bakit sila nakikisama dyan sa mga rally, sumasama sila dyan sa mga impeachment ni VP Sara. Parang itong si Father Siano, iba yung pananaw niya. Mas ano siya yung nakikita ko sa kanya yung ano niya na ayaw niyang ganitong sistema na, di ba na maano niya to na kung ano ang sinasabi niya dito. Ayaw niya yung sistema ngayon na may tinuturo na isang tao na may kasalanan ka, basta ganun ang ano niya para makita niya yung interview ng INC. Ito pare ng Katoliko to. Si Father Siano Ubod, taga Cebu ito. Pero ang interview niya ngayon ay Tagalog. I-play ko yung video. Pagkatapos dito sabay tayong mag-react o anong mga reaction nyo nito. Baka sabihin nyo na naman, bayad si Father Ubod. Para sa akin, huwag natin lagyan pa ng kulay. Kasi napakaganda ang mga nakikita niya nung ginawa ng INC during the time na nag-peace rally sila. Ipasok kong video para makita natin. At bago po ang lahat, paki-subscribe at like po itong video na to. Doon ako na-impressed. Na nakita ko ba ang galawan, ang mga salita, ang mga placards na dinala ninyo. Nakuhaan ko ba, napaisip ako, ang ganda ng ginawa nila. Well-behaved ang mga tao. Nang di nagsigaw-sigaw, respetado ninyo ang public, respetado ninyo ang tao, at saka talagang well-oriented. In short, maganda ang pagkahanda ng rally na yon. Karamihan sa mga rallies na makita ko, si so-and-so, kawatan ka, so-and-so, baba ka dyan, so-and-so. Kasi ako, advocate ako ng totoong solusyon kung merong conflict. Na attack the action, not the person. At doon ko nakita sa sa ginawa ninyong rally na yon. Before ako nagmisa, meron akong reaksyon sa ginawa ninyo. Pero sasabihin ko ba ito o hindi? Hindi ko pinaghandaan yon. Wala rin akong desisyon na, banggitin ko itong iglesia. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers nining maong rally. Pagkanindot tanaon, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Stanza, Manila. Pertigyong dakhanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti na ganing tiles or color. Nagsabi din ako na ang pinakahuling na appreciate ko sa inyo dahil pagkatapos ng rally, nilinisan ninyo yung lugar. Sabi ko, the effort not to burden others is very, very noble and commendable. At
Hindi ko makapaniwala na millions of attendees nag-a-attend. Pagkatapos, napakalinis. Talagang objective tayo na titingin sa nangyari sa ating bansa, dito sa mga nangyayari na mga nakabigay sa atin ng kahirapan, kagutuman, at iba pang mga sitwasyon, kaguluhan, at saka mga crimes. Andyan naman eh. Nakikita naman natin lahat yan. Kahit iglesia ka ba, katoliko ka ba, or wala kang relihiyon, nakikita natin yan. Kasi tao tayo. How I wish na lahat ng sektor, pati na sa amin, sa katoliko, kasi hintay lang kami kung anong sasabihin ng aming mga leader din tulad ninyo. Napakaganda sana kung yung ginawa ninyo ay magawa din sa ibang mga sectors, sa mga malalaking sektor sa ating lipunan, tulad sa amin, Simbahang Katoliko, in a way na ma-reinforce ang ganong pangangailangan. Na wag na tayong magturuan ng daliri sa isa't isa kung sino ang mali, sino ang dapat parusahan. Kung hindi, ano talaga, objectively, ano ba talaga ang sitwasyon natin? So, kung ganito ang nakita sa Iglesia ni Cristo at na-inspired kayo na gagawin ito para maagapan itong problema na hinaharap sa ating lipunan, kung nakita ko rin yan, nakita din ng ibang mga relihiyon, nakita din ng ibang sekta, and then magtulungan tayo. Iba siguro ang orientation ninyo, iba din ang orientation namin. Kasi kaming mga pare, at doon sa mga obispo, meron din kaming promise of allegiance, pero hindi tulad sa inyo na para bang malalim, at saka nakita ko na you are sincere or consistent sa inyong pakikinig at pagtupad kung ano man ang tinuturo sa inyo at binibigay na parang utos na ito ang gagawin natin bilang Iglesia ni Cristo, sinusunod ninyo. Sa amin naman, iba din ang aming sense of fulfillment sa Katoliko. So, maka-wish lang rin ako na sana meron din sa aming Katoliko na ganyang mga ugali. At kung paano yan ginawa sa mga leaders ninyo, sana matularan din namin sa pagpatupad din sa aming mga tungkulin bilang mga Katoliko. Bihira ang pare na naglabas ng saloobin niya. Bihira ang mga pare ngayon na yung mga sinasabi nila is puring-puri doon sa Iglesia ni Cristo. Simbahan ng Katoliko to siya, nagsisilbi sa simbahan ng Katoliko, pero ang kanyang pananaw doon sa ginawa ng rally ng Iglesia ni Cristo ay napakaganda. Kasi nga sabi niya, mas maganda yung mga objective na nagawa ng Iglesia ni Cristo kasi lahat sumunod. Kaya itong pari na to, nangarap siya na magkaroon din ng ganun ang Katoliko. Kasi ang Katoliko nga, iba watak-watak eh. Hindi nagkasundo-sundo ang ibang mga pare, obispo, hindi naman sila talaga na talagang solid. Di kagaya nga ng INC na makikita natin na solid ang kanilang suporta. Doon sa panawagan ng presidente na wag na yung impeachment. Sumuporta sila doon. Pero ang pangit lang kasi dito, kasi sinakyan to sa iba na parang ang rally na yun is pabor kay Sara Duterte, pabor kay Bongbong Marcos. Nag-iba-iba na yung pagkaintindi sa mga tao. Kaya parang nagpasikata na. Itong bandang huli nga lang may nagrarally sa may EDSA ulit. Ano nangyari doon? Parang narinig ko binabayaran pa lang ibang tao doon para pupunta lang doon sa rally. 1,000 daw yun kasama ng pagkain sa pamasahe. Imagine natin ang mga taong ganun. Pumunta ka lang doon, makipag-rally ka, 1,000 bayad sa'yo. Tapos, pupunta ka doon na hindi mo alam kung anong prinsipyo mo ang dadalhin doon. Para lang sabihin sa mga taong nakikita, ang daming taong pumunta dito sa rally na to. Pero, di nila yun, labag pala sa kanilang kalooban yun.
Kasi ang habol lang nila doon, pumunta doon dahil sa pera. Kaya ang Iglesia ni Cristo, nakikita natin doon na hindi pera ang habol ng mga taong pumunta doon, ng mga miyembro nila. Talagang nagpahayag sila na ayaw nila yung kaguluhan sa bansa natin. Kaya lang, ibang politiko, hindi nila nakikita yon. At nakita natin, ang sinabi naman ni Father Ubod na nagkaroon din ng malaking epekto ang rally ng INC kasi lalo sa mga social media, di ba? Sabi niya, lalo sa social media hindi niya nakikita yung parang mga aggressive ang ginagawa na ngayon ng siguro mga politiko. Nakikita niya na tumahimik. So ganun siya kahanga sa INC kasi nagawa ng Iglesia ni Cristo na parang lumabas talaga sila na wag kayong makialam dyan sa suportado namin ang gobyerno na ayaw namin yung gulo. So ngayon, itong pare na to, hayagan niya ang suporta ng INC. Baka sabihin niyo naman na mag-INC ka na lang. Kasi ang hirap kasi sa atin, pagka yung mga pare halimbawa, against dito sa ating gobyerno, galit tayo. Sabihin na naman yan, anong pinagsasabi niyan, bayad o mga, ganun ang una bayad eh. Pero sarili nila yan ng mga opinion. Mismo to siya, saan siya nagpa-interview to siya. Hindi sa mga hindi to siya sa nagpa-interview sa mga telebisyon. Wala. Mismo sa YouTube channel ng INC ito, makikita natin. Doon ko to kinuha tong yung video niya. May panawagan pa siya sa INC na napakaganda talaga pakinggan. Kaya ako dito parang ito yung pare na hinanap ko. Professional sobra. Maano siya sa mga siya sa paligid. Kung ano talaga ang paligid natin sa Pilipinas. Kasi hindi naman talaga natin na makikita natin ngayon. Sobrang naman talagang gulo. Sobrang kaliwat kanan ang batikusan. Di ba sabi nga niya, walang placard, so and so, yung mga ganito. Nakikita niya yun. So, ang ko doon, sobrang hanga ko sa kanya doon. Antakin mo naman, sabi niya, sa dami niyo, pero pagkatapos ng rally, walang nakikitang kalat, lahat ligpit. Ganon kadisiplinado ang INC. Kaya sumaludo siya sa INC. Kaya ito yung sinabi ngayon ng pare, na to si Father Ubod. Kung lahat na to suportaan lang, hindi lang kulayan natin ang mga politika, ang ganda dapat ng Pilipinas. Kaya lang, ang nag-umpisa kasi nito, kung ano ang tawag sa karamihan, yan dapat, kung mayroong mga issue dyan, halimbawa lang, bakit natin talaga na impeachment na mayroon tayong pwedeng, halimbawa si Vice Presidente, natin, bigyan siya ng natin, pasagutin talaga siya sa pamagitan hindi impeachment. Kasuhan yan. Bakit walang isa nag-file ng kaso dyan? Kung talagang mayroon siyang ginawang kababalaghan sa kanyang panunungkulan noon sa DepEd at saka sa OVP. Bakit walang nag-file sa ombudsman? Lahat na ng impeachment. Bakit? Ang tanong ko, ko dyan? Bakit impeachment agad? Dahil ba sa may mga katiwalian nito, pag halimbawa manalo siya o kaya siya tatakbo, tapos pag manalo, niya to, ayaw kayong balikan? Yun ba yung dahilan nito? Kasuhan nyo na dapat. Itong impeachment ngayon, hindi tumatuloy, kasuhan nyo sa ombudsman kung anong korte kayo mag-file ng kaso. Para makita natin talaga kung mayroon talaga siya nilabag na mga nilabag sa batas. Lalo sa panggastos ng pera. Kasi ang katuwiran, 100 million mahigit, 120 million. Hindi ako doon. Hindi ko siya doon na. How about ngayon ng billion ang mga controversial ngayon sa ating budget? May isa bang mga congressman yan na nag-imbestiga sa kongreso? Bakit nangyari itong ganun? Wala. Pero yung kay VP Sara, nung tumuwalag siya sa gobyernong ito, nag-resign sa DepEd Secretary, anong ginawa? Talagang sinugod siya. Pilit siyang kaladkarin sa dumi. Kaya ako, nakikita ko hindi talaga maganda. Kaya ako, ulitin ko na naman ulit. Tumayo ako dito. At itong si Father Siano, nakikita niya na wala siyang sa gobyerno na dapat magkaisa talaga. Yun lang po.